Ito ang GMA Regional TV News. Nagdulot ng ashfall sa ilang lugar sa Negros Island ng pagputok ng Bulkang Kanlaon kagabi. Sabi ng PHIVOLCS, hindi inaalis ang posibilidad na itaas ang alerto ng bulkan dahil sa mga aktibidad nito. Balita hatid ni Aileen Pedreso ng GMA Regional TV. Wala pang isang buwan mula nang pumutok ang Bulkang Kanlaon noong Pebrero 26. Muli na namang naitala ang moderately explosive eruption ng bulkan alas 6:07 kagabi. Kita sa thermal camera ng PHIVOLCS ang pagputok ng bulkan ng mahigit 30 segundo. Ang ilang residente ng barangay Biak na Bato sa Lacasilian ng Negros Occidental nagulat nang makita ang taas ng usok na ibinuga ng bulkan. Sinundan ito ng ashfall na bumalot sa ilang kalsada at bahay. Ang ilang residente ng barangay Mansalanao kaagad na nagsara ng mga pintuan at bintana dahil sa makapal na abo. Katulad ng mga huling pagputok, pagbaba ng sulfur dioxide na nagresulta sa pagbara ng daanan ng volcanic gases ang dahilan ng pagputok ayon sa PHIVOLCS. Ma'am, no? So far, medyo pareho ang mga patterns ng aton nga mga eruption pag may ara sa mga pagdag na pa ang aton nga sulfur dioxide emission. Usually, dira kita nag-fun no? Dira natin na-experience din or na-observe na may ara kita din ng mga moderately explosive eruption. Hindi inaalis ng PHIVOLCS ang posibilidad na itaas sa Alert Level 3 ang status ng bulkan kung sakaling tumaas ang seismic activities nito. Although ang amunin nga mga frequent na eruptions nagapakita lang kung na very active, high active katubong aton nga bulkan. Kung ini siya nga mga eruption ng magpadayon kag ang mga parameters kung ini sila magpakita sang significant change, posible kita nga magpasakat ang aton nga alert level. Nagdeklara na ng suspensyon ng klase sa lahat ng antas ang Lacasilian LGU ngayong araw. Aileen Pedreso ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huli kamang pagnanakaw ng isang lalaki sa loob ng isang ospital sa Malolos, Bulacan. Sa video, kita na nagmamanman ang lalaking iyan na nakasuot ng itim na sombrero, shorts at berdeng sando sa loob ng ospital. Maya-maya, pumunta na siya sa counter at may kinuha. Niligay niya yan sa kanyang bulsa at saka lumabas. Sa iba pang kuha ng CCTV, kita ang salarin na may sakay na ng bike paalis. Ayon sa kagawad ng barangay Matimbo, wallet na isang nurse sa ospital ang natangay ng salarin. Nasa laboratory daw ang nurse nang mangyari ang pagnanakaw. Natunto naman ang wallet ng biktima pero wala na ang pera at na-withdraw na ang laman ng ATM card. Inaalam pa ng mga otoridad kung paano naka-withdraw ang salarin. Hinahanap na rin siya sa tulong ng mga nakuhang CCTV footage. Ito ang GMA Regional TV News. Patay ang isang rider matapos sumalpok sa likurang bahagi ng nakaparadang backhoe sa Datunsay, Maguindanao del Sur. Ayon sa pulisya, galing sa isang pagtitipon ng biktima na may 2 angkas. Pauwi na sana sila sa bayan ng South Upi nang mawalan umano ng kontrol sa motorsiklo sa kalsada ng barangay Maitumaig. Wala silang suot na helmet nang mangyari ang insidente. Tumama rin sa backhoe ang 2 angkas na nagtamo ng mga sugat sa katawan. Isinugod sila sa ospital. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad sa insidente. Nagliyab ang isang dump truck na may kargang langis habang nasa kalsada sa Barira, Maguindanao del Norte. Base sa inisyal na report ng Bureau of Fire Protection, Barira, may nag-spark sa bandang baterya ng truck habang ito'y bumibiyahe sa barangay Bualan. Hindi raw ito napansin ng driver hanggang sa umusok na ang sasakyan. Inihinto ng driver ang truck at saka nagkaroon ng apoy. Ilang sandali ay may naging pagsabog pa. Lumaki at gumapang ang apoy hanggang sa isang bahay sa tabing kalsada. Maswerteng walang nasaktan o nasawi sa pagkasunog ng truck at bahay. Patuloy na iniimbestigahan ang insidente.